Paano mag-apply ng cleaner sa Saudi Arabia? Yan ang pag-usapan natin ngayon mga kabs sa video na ito. Hi mga kabs, ako si Kabus na vlogger isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia sa loob ng 12 na taon. Okay, 12 years na po tayo dito mga kabs sa pag-housekeeping. At sa video na ito mga kabs, pag-usapan natin kung paano mag-apply, anong mga proseso kasi marami pa rin sa ating mga kababayan na nagtatanong sa ating video sa mga comment section kung paano daw mag-apply. Kaya ngayon ng video na ito ay ginawa natin para sa ating mga kababayan na gustong mag-apply at mga first timer mga kabs para may idea sila kung paano step by step. Kaya kung ikay may plano mag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia, panoorin mo itong video na to para makatulong sa iyo step by step. Alright mga kabs, unahin natin ang mga requirements ng mga housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia, kung anong kailangan ng gobyerno dito para ikaw ay maging qualified na mag-housekeeping at magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Unang-una dyan mga kabs ay ang passport mga kabs. Kailangan ang passport mo mga kabs ay valid ng 2 years mga kabs. Hindi pwedeng 1 year, hindi pwedeng expire na mga kabs. Kailangan 2 years valid mga kabs at higit pa doon. Unang-una yan mga kabs na requirements papunta dito sa bansang Saudi Arabia pag-apply mo ng cleaner o housekeeping mga kabs. Ang age limit nila mga kabs ay mula 23 years old hanggang 45 years old mga kabs. Kapag ikay mag-housekeeping dito mga kabs, babae man yan o lalaki. Pangatlong requirements nila mga kabs, work experience na may 1 year to 2 years mga kabs. Ang kailangan na dito para ikaw ay ma-qualified magtrabaho ng cleaner o housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At pang-apat mga kabs, kailangan nila dito ng in situ. Kailangan mag-training ka sa TISDA mga kabs kung wala ka pang experience ng housekeeping o cleaner. Bakit ka mo mga kabs? Dahil ang kailangan nila yung certificate mo mga kabs o COA. Kung wala ka namang TISDA mga kabs at mayroon ka namang experience sa mga kumpanya dati, sa previous mo na mga kumpanya sa Pilipinas, sa Manila, kung saan ka nag-cleaner o nag-housekeeping mga kabs, pwede mong i-present yun mga kabs sa agency. Ang COA mo mga kabs. Ano yung COA? Certificate of Employment mga kabs, para ikay nagpatunay na ikaw ay totoong housekeeping o janitor sa Pilipinas. At ang panglimang kukunin mo mga kabs ay ang NBI clearance o police clearance. Siyempre mga kabs, kailangan mo nang kumuha ng mga ganyan dahil para malaman nila mga kabs na ikaw ay walang kaso o malinis ang iyong record mga kabs. Kailangan kumuha ka ng police clearance at NBI clearance mga kabs. Pang-anim mga kabs, medical certificate. Yes mga kabs, kailangan nila ng medical certificate bago ka umalis. Bakit ka mo mga kabs? Dahil para malaman nila kung fit or ka magtrabaho dito sa loob ng 2 taon mga kabs. Kaya kailangan na lang medical kung wala ka ba mga problema sa katawan, mga sakit-sakit mga kabs. Pero bago ka umalis mga kabs, kailangan mo talaga itong medical certificate i-present sa agency na ina-applyan mo mga kabs. Pang-pito mga kabs ay ang resume. So kailangan mo na resume mga kabs, nandun lahat ng mga experience mo at information kung saan ka nagtrabaho at anong taon ka nag-umpisa at ilang years ka nagtrabaho sa ibang kumpanya mga kabs. Ang resume mga kabs, ang pinaka-importante rin yun pag-apply mo ng housekeeping o janitor papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. So yun ang 7 requirements mga kabs na kailangan ng employer kapag ikay nag-apply sa Pilipinas ng janitor o housekeeping mga kabs papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Hindi lang mga kabs sa Saudi Arabia, kahit saan kayo mag-apply, yun talaga ang kailangan at mga requirements mga kabs na i-present mo sa agency sa Pilipinas kapag nag-apply ka. Ngayon mga kabs, dito naman tayo sa 3 legit na paraan paano ka mag-apply. Unang-una dyan mga kabs ay POA license agencies, pinaka-safe at mag-check sa dmw.gov.ph mga kabs. Yun ang dapat mong unahin mga kabs para hindi ka ma-scam at safety talaga pag nag-apply ka sa POA mga kabs. Pangalawa mga kabs, direct hire o via online website. Yung tinatawag ng mga kabs na online apply. Mag-apply ka sa kanilang online mga kabs at sa mga website ng mga agency sa Pilipinas mga kabs. Ang pangatlo mga kabs ay ang Facebook post ng mga agency kung saan yung mga hiring. O kung makita mo sa Facebook mga kabs na may mga hirings na mga company papunta dito sa bansang Saudi Arabia, pwede ka mag-apply sa Facebook. Kaya lang mga kabs, mag-ingat ka kapag nag-apply ka sa mga ganyang mga online, baka ma-scam ka mga kabs. So yun ang mga 3 paraan mga kabs, paano ka mag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan, pumunta ka sa POA. Pangalawa, direct hire via online. Magpasa ka ng resume sa online. Pangatlo mga kabs, sa mga
Facebook post ng mga agency na nag-hiring sila ng mga tao papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon mga kabs, dito naman tayo sa step by step paano ka mag-apply ng housekeeping o cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Unang-una dyan mga kabs, maghanda ka ng resume. Siyempre mga kabs, handaan mo talaga ang resume. Magpagawa ka ng resume mga kabs ng 5 hanggang 10 mga kabs at ipasa mo yan sa Pilipinas sa mga agency. Sa loob ng isang araw, pagpasa ka ng 5. Sunod naman na araw mga kabs, magpasa ka rin ng 5 para kung saan doon ang tumatawag sa iyo mga kabs at advisean ka na mag-interview, interviewin ka na mga kabs, yan ang tutukan mo mga kabs. At tandaan mga kabs, huwag ka magpasa ng isa lang na kumpanya sa Pilipinas na agency at umaasa ka doon. Kailangan mga kabs, marami ka dapat papasahan para marami kang choices na tatawag sa iyo. Pangalawang steps mga kabs sa pag-a-apply. Walk in sa mga agency, dala ka ng passport, NBI, 2x2 pictures, pasa ka ng mga dokumento mga kabs. Yun ang pangalawang steps mga kabs sa pag-a-apply ng housekeeping o cleaner. Pangatlo mga kabs, interview. Kailangan mga kabs sa interview, English ang isasagot mo mga kabs, hindi Tagalog ha. Kailangan marunong ka mag-demo kung paano ka maglinis, marunong ka sumagot sa mga interview na ibabato sa iyo mga kabs. Kahit naman hindi ka galingan mo mag-English mga kabs, okay lang yan. Basta importante, may masagot ka na kaunti sa mga tanong na ibinigay sa iyo ng employer mga kabs. At ito pa mga kabs ha, kapag na-interview na kayo mga kabs, kailangan marunong ka rin mag-demo kung paano ka maglinis ng toilet, bathroom mga kabs, bintana, ceiling, kung paano. Kasi minsan mga kabs, ipapademo sa iyo kung paano step by step mga kabs. Kung gusto mong malaman ang paano maglinis ng step by step mga kabs, may mga video na tayo mga kabs na ginawa kung paano maglinis step by step sa ating CR mga kabs at mga bathroom, paano gawin yon, 5 step yun mga kabs. Puntahan mo lang ang channel natin mga kabs, Kabos na Vlogger, doon matutunan mo mga kabs kung paano maglinis. Pang-apat mga kabs, pagtanggap ka na mga kabs, contract signing. Basahin ang kontrata mga kabs at sweldo mo kung magkano sa loob ng 8 oras o 12 oras mga kabs. At ang duty hours mga kabs, kung ilang oras ka magtatrabaho doon sa tatrabahoan mo mga kabs. At ito pa mga kabs, ang day off mo, kung may day off ka ba sa loob ng 1 linggo. At mga benefits mo mga kabs, kung magkano ang 2 taon at kung magkano makukuha mo na benefits pag mag-exit ka na mga kabs. Kasi dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs, may mga benepisyo tayo makukuha kung tayo ay mag-exit na o hindi na magtatrabaho dito. So yun ang 4 na steps mga kabs kung paano ka mag-apply ng cleaner o housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Kailangan tingnan mo yung mga kontrata, tingnan mo yung day off mo, tingnan mo yung mga benepisyo, sweldo mo mga kabs. Kailangan basahin mo ang buong kontrata mga kabs. So ngayon mga kabs, dito naman tayo sa mga red flags para hindi ka ma-scam. Yung mga illegal na mga agency sa Pilipinas para hindi ka ma-scam nila mga kabs. May mga 5 palatandaan tayo mga kabs na ibibigay ko sa inyo. Unang-una dyan mga kabs, nagpapabayad ng visa fee at training fee. Huwag kayong mag-apply dyan mga kabs. Red flag dyan mga kabs. Huwag nyong applyan yan. Pangalawa mga kabs, walang POA license number ang kanilang agency. Huwag kang mag-apply dyan mga kabs. Red flag yan. Pangatlo mga kabs, salary sa kontrata iba sa sinasabi sa interview. Yan, isa pa yan mga kabs. Paiba-iba yung statement ng mga mga kabs. Huwag kang mag-apply dyan mga kabs. Red flag yan. Pang-apat mga kabs, walang day off or pinagtatrabaho ka ng 24/7 mga kabs. Illegal yan mga kabs. Di pwede yan. At ang pang-5 mga kabs, wala sa DMW yung job order number mga kabs. Red flag yan mga kabs. Huwag kayo mag-apply dyan mga kabs. So yun mga kabs na kung paano mag-apply ng cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia at sa iba pang mga bansa mga kabs. Unang-una dyan mga kabs, yung mga requirements mga kabs. Pangalawa mga kabs, yung 3 paraan sa paano mag-apply mga kabs. Sa POA, sa online at saka sa Facebook mga kabs. So ito lang may payo ko sa ating mga kababayan na bago mag-apply, mga aspiring na mag-apply dito ng housekeeping o cleaner mga kabs. Kailangan paghandaan nyo ang interview at paghandaan nyo ng pera mga kabs. Kasi ang pag-apply ng papunta dito sa bansang Saudi Arabia at pag-abroad mga kabs ay kailangan talaga ng pera at gagastos ka talaga ng pera. Kaya minsan kailangan mga kabs
Minsan pa nga mga Cubs, mayroong mga placement fee ang mga agency sa Pilipinas na hinihingi nila mga Cubs. At yun ang paraan mga Cubs kung paano mag-apply ng cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at i-share mga Cubs sa mga gusto rin mag-apply papunta dito sa bansang Saudi Arabia para makatulong tayo at matulungan mo din sila mga Cubs. At bago magtapos ang ating video mga Cubs, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Ako si Kabos na Vlogger mga Cubs, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.